Mag-no rice diet ka para pumayat ka. Legit o hype? Believe it or not, here's the truth. Story time muna tayo. Noong September 2022, nag-keto diet ako. Walang kahit anong carbs, walang rice, walang bread, walang pasta, walang sugar. At oo, naka-intermittent fasting pa ako. Walang cheat days. Pero guess what? After 1 month, from 67 kilos, naging 70 kilos ako. Yes, nag-gain pa ako ng weight. So nung binalikan ko yung eating habits ko at sinimulan kong i-track yung mga calories ko, doon ko nalaman na araw-araw pala akong naka-calorie surplus. Kaya kahit no carb ako, kahit keto, kahit fasting pa, mas marami pa rin akong kinakain kesa sa nilalabas ng katawan ko. Kaya tandaan mo to. Calorie deficit lang ang paraan para pumayat ka. Regardless kung low carb, moderate carb, o high carb ang diet mo. Pag naka-calorie deficit ka, papayat ka. Pag naka-calorie surplus ka naman, tataba ka. And that's called the law of conservation of energy. Energy cannot be created or destroyed, only transferred. In fitness terms, kung mas marami kang kakainin kesa sa nilalabas mo, the extra energy gets stored as fat. Kaya kahit anong diet pa yan, keto, no rice, o fasting, pag mas mataas pa rin ang kinukonsumo mong calories kesa sa ginagamit mo, hindi ka talaga papayat. So legit o hype? Pagdating sa fat loss, hype ka. Pero pagdating sa overall health at discipline, legit. Kasi sa totoo lang, ang tunay na sikreto sa pagpayat ay discipline, awareness, at calorie deficit. Follow for more tips.